Isang bagong road rage na naman ang naganap mga kabayan na nauwi sa barilan sa lalawigan ng Rizal. Pinairal na naman ang init ng ulo sa kalsada. Ang matindi, parang sanay na sanay nang gumawa ng kabalbalan etong 71 years old na lalaki. Opo, senior citizen na, isang matandang walang pinagtandaan ang walang habas na namaril sa kanyang nakagitgitang sasakyan sa kahabaan ng kalsada sa Tanay, Rizal. Nakipaghabulan pa ang sospek sa mga miyembro ng ating kapulisan at tila gusto pang takasan ang krimen na kanyang nagawa. Ako po si Royzen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sugatan ang dalawang sakay ng isang pick-up truck matapos silang pagbabarilin ng matandang lalaking nakagitgitan nila sa kalsada sa barangay Tandang Putyo, Tanay, Rizal hapon noong linggo, July 6, 2025. Hinabol ng mga pulis ang suspect na sinubukan pang tumakas at umabot pa nga ang habulan hanggang sa kahabaan ng Sagbat, Pililla Road. Ayon kay Police Colonel Filoteo Gonzalgo, Provincial Director ng Rizal Provincial Police Office, sa kanilang pagpapatrolya sa bayan ng Tanay, pinara ang kanilang tropa ng isang concerned citizen ang mag-asawang nakamotor at nag-report na may naganap ng barilan sa kabilang kalsada. Agad na rumisponde ang kanilang grupo at doon nga ay naabutan nila ang isang itim na pick-up sa gitna ng kalsada sa bahagi ng barangay Tandang Putyo na may mga tama ng bala ng baril. Nakita rin ang mga bakas ng dugo sa loob ng sasakyan. Base sa naging inisyal na investigasyon, nagkagit-gitan ang sospek at ang pick-up na ito. Sakay ang lalaki ng isang kulay asul na kotse. Sinubukan di umanong mag-overtake ng sospek sa naunang pick-up pero sumabit ang side mirror ng kotse ng sospek sa sasakyan ng mga biktima. Matapos ang tagpong ito ay biglang nagpreno ang sospek na naging dahilan para magkabanggaan ang dalawang sasakyan. Nagmamadaling bumaba ang galit na matandang lalaki at dito nga ay nagkaroon ng mainit na komprontasyon o pagtatalo sa pagitan ng suspect at ng driver ng pick-up na may 4 na pasahero ng mga oras na yon. Dahil sa galit, saglit na bumalik ang matanda sa kanyang kotse. Kinuha nito ang isang baril at agad na pinaputokan ng ilang beses ang driver ng pick-up. Hindi pa nga ito nasayahan, umikot pa ito sa kabilang side ng pick-up at binaril din ang kasama ng driver na tinamaan naman sa paa nito. Makikita pa nga sa windshield ng pick-up at maging sa passenger seat ang tama ng bala. Ayon sa kapulisan, kritikal ang kondisyon ng driver ng pick-up samantalang na-discharge na sa ospital ang kasama nito. Ayon sa Rizal Provincial Police, tumagal ng 15 minuto ang habulan hanggang sa maharang ang suspect ng mga militar sa checkpoint sa bahagi ng Morong, Rizal. Hindi na nakapalag ang suspect ng padapain at pusasan siya ng mga otoridad. Nang inspeksyonin ang minamaneho nitong sasakyan, nakuha rito ang 40 caliber na baril at mga bala na ginamit niya sa pamamaril. Nakuha din ang isang bolo o isang itak at isang hunting knife sa matandang lalaki. Bukod dito mga kabayan ay nakuha rin sa kanyang isang blinker na sa palagay ng mga pulis ay ginagamit ito sa kanyang mga pagtakas. Sa kasalukuyan ay nakakulong ang suspect sa Tanay Municipal Station at inamin ng matanda na siya mismong bumaril sa nakagitgitang pick-up dahil di umano sa sobrang galit. Nahaharap ang suspect sa reklamong frustrated murder, reckless imprudence resulting to serious physical injury and damage to property at illegal possession of firearms and ammunition. Sa taong 2025 lamang, napakarami ng mga kaso ng mga road rage na nauwi nga sa bayolente at marahas na pangyayari dito sa ating bansa. Sa Rizal Province in particular, noong January taong kasalukuyan, isang lalaki ang napatay ng mabaril dahil sa naganap na away sa kalsada sa Rodriguez, Rizal. Ang buong insidente ng pamamaril ay nakuhanan pa ng dashcam ng isang lalaking maghahatid lamang sana ng kanyang mga anak sa eskwelahan. Ayon sa uploader ng video, kahit nga natatakot ay ini-upload nga niya ang footage para makatulong di umano sa investigasyon. Makikita sa nasabing footage ang isang lalaking bumunot ng baril habang tumatakbo pampalayo.
Makikita nga sa nasabing footage ang isang lalaking bumunot ng baril habang tumatakbo papalayo. Pinaputokan nito ang isang lalaking sumusugod sa kanya na bitbit ang isang tubo. Bagamat nabaril na, nagawa pa nitong hampasin ang gunman. Isang saglit pa, tumayo ang suspect at tumakas. Naisugod pa ang biktima sa ospital pero idiniklara itong dead on arrival. Ayon sa report, nagsimula sa gitgitan sa kalsada ang pangyayaring ito. Base sa kuha ng CCTV, tila napikon ang nagbibisikletang si Garcia dahil sa pagkakat sa kanya ng isang e-trike. Nauwi ito sa pagtatalo hanggang sa magkapaluan na nga sila. Pinalo ng biktima ng 2x2 ang suspect na may bitbit naman na isang mahabang tubo. Nang madihado ang e-trike driver, rumesbak ang pamilya nito para gumanti sa biktima na nagawa pang makapagpablatter sa barangay. Paglabas ni Garcia mula sa barangay hall para umuwi sa kanilang bahay, inabangan na siya rito ng pamilya ng e-trike driver. Noong una ay tirador lamang ang gamit ng pamilya ng e-trike driver at tinamaan pa nga ang anak ni Garcia habang inaawat ito ng kanyang ina. Depensa naman ng tatay ng suspect, nasaktan daw ang kanyang anak nang paluin ito ng 2x2 noong unang magkaengkwentro ang mga ito, kaya't sinugod nila ang driver ng bisikleta. Dahil naman sa paninirador sa kanyang mag-ina, nagalit si Garcia at hinabol nito ang suspect, bit-bit ang isang mahabang tubo at dito na nga naganap ang malagim na pamamaril. Sa isa pang kaso ng road rage na nag-viral naman sa social media, nauwi sa isang malagim na trahedya ang away sa kalsada sa Antipolo City noong March 30, 2025. Ayon sa report ng mga pulis, naganap bandang alas 5 ng hapon ang pamamaril sa harapan ng isang kapihan na nag-ugat sa pagtatalo ng suspect at gunman na si Kenneth Bautista at ang isang 52-year-old na lalaking rider na taga Nabotas. Nagkasuntukan pa nga ang suspect na pinagtulungan ng biktima at ng anak nito pero nakatakbo papunta sa kanyang sasakyan itong si Kenneth hanggang sa kumuha na nga ito ng baril at biglang nagpaputok. Tinamaan sa ulo ang biktima. Nakalaunan ay ikinamatay nito. Tinamaan din ang anak ng biktima sa kanyang kanang braso. Isang residente pa na umawat ang tinamaan ng bala sa kanyang dibdib, habang ang live-in partner naman ng suspect ay tinamaan din ng bala sa hita nito. Agad namang tumakas ang gunman sa kanyang itim na Toyota Fortuner. Agad ding nagkasa ng operasyon ng Antipolo City Police hanggang sa tuluyan na ngang masakote si Bautista sa checkpoint sa Barangay Mayamot, Antipolo City. Kumalat sa social media ang mga video footages ng suntukan ng suspect at ng biktima at maging ang walang habas na pamamaril na nauwi sa pagkasawi nga ng 52-year-old na rider. Ilan lamang ito mga kabayan sa mga kaso ng road rage na nauwi sa karahasan dahil sa init ng ulo at dahil pinairal nga rito ang galit. Kaya naman ang panawagan natin para sa lahat ng mga motorista bago lumabas ng bahay at humawak ng manibela, magbaon ng napakahabang pasensya para hindi madisgrasya. Lagi nating tatandaan na may naghihintay tayong mga pamilya at mahal sa buhay. Hindi naman siguro bababa ang ating pagkatao kung tayo'y magbibigayan sa kalsada. Ika nga ay maging defensive driver tayo at huwag tayong maging kamote. At higit sa lahat, huwag daanin sa init ng ulo kung may hindi man tayo nagustuhang pangyayari sa kalsada. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.